Teka muna, tapusin muna natin dito yan. Puntan natin si Saldico. Oy, ako muna. Sige, Unang banat. Una! Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, naniniwala pa ba kayo kay Saldico? Kasi mga kababayan ko, ilang beses nang nagsinungaling yan. At marami nang nagpatotoo na talagang itong si Saldico ay lahat ng sinasabi ay script lang. Totoo naman eh. Mula sa maleta, sa sakyan, pati sa mga pera na hindi pinakita kung may laman. Oo. Tapos ngayon, eto na naman. Bumabanat na naman. Oo. Hanggang kailan, hanggang saan ang katangahan? Ay, kadiri ka na, Saldico. Hanggang hindi ba kayo nagiging katulad ni Sarah? Hindi kayo hihinto talaga? Oo. Bakit si Sarah? Kita mo naman, mangmang talaga. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya magets. Tatay Dig. Alam mo, Mike, Kanina pa to si Tatay Dig. Diretso. alam mo, si Along. Anong ba yan? alam mo, Mike, Tatay Dig. noon si Saldi, dikit lang ng dikit yan sa akin. Hindi nga makapagbigay. Ay. Nung naging congressman, etong si Saldi, nangulimbat, Mike, Talaga? ng pera. Sangkot si Tamba. Teka muna. Tatay Dig. Ang sinasabi ko, May tanong ako. ang sinasabi kong Tamba, yung anak ko. Sino? Tamba Lustay. Tamba Lustay pala. Ay! Nailusot. Nailusot yung banat. Bakit? Di ba kasi tapos? Tapusin mo. Mahusay ka, Tatay Dig. Parang kotse yan. Pipip! Eto tanong, Tatay Diggs. Bakit hindi nyo pinanagot si Saldico at si Tambalustay pala? Kung talaga palang nagnanakaw. Opo. Mike, alam mo ang totoo. Ano nga yung totoo? Ano ba yan, Tatay Dig? Paano mo mapanagot yan kung dalawa silang nangungurap ng pera ng taong bayan? Allah ka. Hindi ko gusto yung ginagawa nila. Kaya ako nagstay dito sa Netherlands. Teka muna. Akala ko ba nung panahon mo yan? Di ba? Akala ko ba nung panahon mo yan? Yung laptop. Bakit nyo binuro yung laptop sa Pati yung bodega? Parmali overpriced. Bakit yung Parmali overpriced? Sabi ko, Mike, Ano? Nyolo, alam nyo kung ano ang rason ko. Ang sabi ko kay Sarah, yung Tatay Dig. Tubig. Tapos mo si Tatay Dig. Kakalaplap po yan. Ang sabi ko sa aking DepEd Secretary, buruhin mo yung laptop nang hindi na mapakinabangan ng mga guro. Kasi pagsunod na pag-upo ni Inday, palitan ng bago yan, itabon nyo ulit doon para magkaroon tayo ng pera. Overpricing. Yan ang tamang gawin. Kapag ikaw ay nasa gobyerno, sabi ko nga, hindi mo matapos ang corruption kahit 10 taong pa akong maupo dito. Kaya mangurap na rin ako. Teka, eto seryoso. Go, Boss Mike. Alam mo, sa totoo lang, lahat na yata ng illegal, pinagkakitaan ni Digong eh. Oo. Mula sa sugal, pogo, Tama. droga, Tama. at mga kickback sa mga proyekto sa gobyerno. Pinakyaw ni Digong lahat eh. Kung medyo lalawakan nyo lang yung isipan ninyo, kung medyo tatalasan nyo lang yung isipan ninyo, abay, masusumpungan nyo eh. Nandoon sa dulo ng katotohanan. Ayaw ninyo, gusto nyo magpaalipin sa kasinungalingan. Kaya nga eh. Yun yung ginawa sa inyo eh. Diba? Nandoon lang, kinulong kayo ni Digong sa kasinungalingan. Hindi nyo tuloy makawalan at mapuntahan, masumpungan yung katotohanan na niloko kayo. Si Digong ay masamang tao, period. Nilito niya tayo habang siya nangungurakot sa
pamamagitan ng sugal, sa pamamagitan ng droga, sa pamamagitan ng pangungurap sa pera ng bayan. Nililito niya tayo sa patayan, tinakot tayo na huwag magsalita kasi kapag nagsalita ka, papatayin ka. Tama. Ilang abogado na ang mga nawala nung panahon niya. Tama. Dahil pinagtatanggol yung mga biktima ng EJK niya. Tama. Kita nyo, unawain yung maigi. Kasi nananatili kayo sa ginawa ni Digong, nananatili kayo na mangmang at tanga. Alam mo, totoo yung sabi ni Boss Mike. Iwasan nyo na ang kakadila sa korduroy na itlog. Nakakasama yan. It's bad for your health. Gumising na kayo. Diba? Tignan nyo po, sarili nating dugo, 30,000 Pilipino ang nawala dahil po sa kawalangyaan ng korduroy na itlog ni Digong. Kaya gumising na kayo. Tatay Dig, ano masasabi mo? Alam mo, Nyolo, Mike, sobra Hindi ba ang nangangalay yan? ginagawa ninyo sa akin. Ginawa ko naman lahat. Ang pangako ko sa inyo, High chair ka ba? 6 months, ubusin ko. Ha? Nangako ako sa inyo, sa Luneta, 6 months, ubusin ko yung mga adik. Inubos ko. Dinamay ko na yung iba. Bakit adik pa rin yung mga nasa munisipyo nyo sa Davao? Oo nga, yung anak mo, adik. Ang sabi ko, Mike Nyulo, dapat kung meron adik sa aking anak, ako mismo ang magpapapatay. O, ba't buhay? Ay, ba't buhay? Nakalimutan ko, Mike. Nangako ako. Alzheimer's Mike. na pala. Alzheimer's. Ang utos ko sa Pogo, Oh. wag niyong galawin yan. Bakit? Mabait yan. Nagpapasok ng pera sa atin yan. Oh. Hindi! Sa'yo lang, sabi ni Sa'yo Roque. lang, sabi ni Roque. Ayang si Roque, namihasa na sa kakabengbang ng lalaking Chinese sa Pogo. Kaya, laging nagstay yan dun. Ang utos ko, kumubra lang ng pera para meron tayong pang-happy-happy. Yun naman pala. Yan naman pala. Galing mo, Tatay Dig. Akala ko naman para may pambayad doon sa nag-i-injection sa kanya. Tatay Dig, Boss Mike, ngayon po na, eto po, si Saldi ko ay lumabas na naman na halos wala na pong tumitingin at naniniwala. Wala na nga naniniwala. Yung nga ang tanong ko Napaka May naniniwala. mahina. May naniniwala pa ba kay Saldico? Walang naniniwala. Wala na ho. Wala na silbi yung mga sinasabi niya. Oo. Yung mga tatanga-tanga na lang ang mga kumakapit at mga sumasakay dyan eh. Oo. O, di ba? Oo. Kaya po, dahil po dyan, ay magkakaroon po ng isang matalinghagang rap si Koy para kay Saldico at kay Tatay Dig. Grabe naman. Rap na tayo. 10 minuto na lang tayo eh. Late ka! Late case, 10 minuto na lang tayo. Yung rap. Balata mo na. Balata mo, Saldico, tsaka si Tatay Dig. Hindi, ato lang, sabihin ko na lang muna. Sige. Bago tayo alam mo, wala na maniniwala kay Saldi ko eh. Kahit na gano'n pa man ang gawin niya sa panahon na to, hindi na magagawa ni Saldi ko na makabawi pa sapagkat bistado na siya ng tao. Yung mismong taong bayan na ngayon ay naghanap ng katotohanan upang panagutin itong si Saldi ko at ang iba pang sangkot sa flood control issue. Sa katunayan pa nga, mayroon pa ngang napapakulong at